Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, Bro Verhel, good evening. Good evening po sa lahat mga kapatid. Ayun. Yun po, ano talaga ako bro kasi bukas testimony ko kaya kailangan ko lang pong malinawan sa mga tanong ko na sinisend ko sa iyo. Una pong tanong ko, yun po yung God the Creator, siya po yung di ba espiritu siya. Meron po ba siyang kasarian? Walang kasarian ang espiritu. Yung Diyos Ama ay walang kasarian. Yun ang sagot. Kaya siya tawag na Ama dahil ano siya, sa kanya nagmula ang lahat. Yan bro. Totoo po ba yung rapture na naririnig ko sa mga ibang sekta din na magkaroon daw ng rapture? Okay, totoo ba ang rapture? Yan ay naging debate ni Willie Tan at saka ni Brother Tata Rosar. Brother Tata, pakisagot yung kanyang katanungan. Iyon, ang rapture, isa yun sa unit yung debate namin ni Pastor Rinkit tungkol sa rapture. So, hindi yun doktrina sa mga born again yun, lalong-lalo na sa Pentecostal brother, yung rapture. Ang sa atin is assumption, yung pinaakyat sa langit, tulad ni Enoch o ni Mama Mary, of course. Ngunit yung rapture sa mga protestante yun, wala lang dito sa atin ng ating mga dokumento sa ating laptop, brother. Ating i-search muna sa laptop. So, hindi yun sa atin na doktrina, sa mga protestante yun, brother. Yun. Brother Verhel? Yes po. So sa atin po wala pong rapture. Wala. Okay po, salamat po. Salamat po. Pangatlong katanungan po, sa last days po, judgment, sa pagbalik po ng ating Panginoong Hesukristo, saan po ba magaganap ang judgment? Sa lupa ba o sa langit? Yun, magandang katanungan yun. Brother Tata, pakisagot yung kanyang tanong. Okay, ang tanong, ang last judgment o final judgment, general judgment, maganap pa sa lupa o sa langit? Of course, dito sa lupa, kung basahin natin ang Juan 5:28-29, pakibasa, Brother John Do. Okay, ating basahin ang nakalagay doon sa 5:28 hanggang 29 ng Juan. Ganito ang ating nababasa. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon lahat. Babangon! Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Yun, so ibig sabihin ng sa final judgment, lahat ng mga patay ay babangon. Ano bang mangyari sa mga patay? Kung basahin natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse, i-direct na natin sa 35
kama 34 42 Brother Jando para madali. Okay, ano yung bata? 35? O 35 kama 42 para madali na lang. Subalit may magtatanong, paanong bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang mga inilibing ay mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay napapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang mamamatay ay napapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Yun. Okay, yan, brother. Sa so, tanong, saan ba maganap dito sa lupa, brother, ang final judgment? Sa lupa pala. Okay, maraming salamat po, Brother Tata, Bro Jando, at sa lahat po ng sumusubaybay, sa lahat ng palagi sumusubaybay dito sa Punto por Punto, at saka kay Sis Hilda. Maraming salamat po at naliwanagan po ako ngayon. Bukas, sana wala namang aberya, makaano ako sa aking testimony bukas ng gabi po. Maraming salamat po sa lahat at God bless po sa lahat po. Dito tayo kay Marites Ruba. Marites Ruba, good evening. Good evening, Brother Jando. Bilisan ko lang ito kasi maraming nakalinya dyan siguro na nakaresuns. Yung po, Brother Jando, nagagawa din kaya ito ng mga demonyo? Katulad sa ginagawa ng Diyos natin na si Jesus Christ. Nangako siya kay ang sabi niya kay Saint Faustina nung nagpakita siya, doon sa kumpisalan, andun din daw siya, nasa likod lang ng pari, nagtatago siya at sa likod ng pari. At ganito rin yung paghahamping ko ba sa itong mga demonyo, katulad kay Satanas. Si Satanas, mayroon siyang nalinlang na tao, na possess yung tao ni Satanas. Yung at the same time po na yan, Brother Jando, yung oras na yan, pwede ba mangyari din na andun din isa sa ibang mga tao na pinapasukan din niya ng ni spirit ni Satanas? Okay, ito ibigay kayong pagsakot kay Brother Tata Rosal, Brother Tata, and Brother Aljan, please take over. Okay, hindi ko nakuha ang specific na tanong, Brother Jando, tungkol sa posisyon. Ano ba yan? Ang ibig sabihin sa yung isang... Ano po yung Brother Tata, yung ang ibig sabihin ko ba, hindi po ba ang Diyos, palibasa kasi makapangyarihan ng Diyos. Nangako si ang sabi ni Jesus Christ kay Saint Faustina na andun lang daw siya sa may sa kumpisalan daw, andun lang siya sa likod ng pari, nagtatago, nagpupubli. Ayun, ang tanong ko po, walang problema kay Jesus Christ dahil makapangyarihan, Diyos talaga siya, nagagawa na yun mga imposible. Sa lahat ng mga bagay, mga imposible nagagawa niya yan. Nagagawa din kaya yun na Brother Tata sa mga demonyo katulad kay Satanas. At the same time, kung meron siyang tao na pinasukan na siya pumasok doon sa tao na magkasalanan, pumasok siya doon sa ibang tao, at the same time po na yun, yung oras na yan, nagagawa din ba niya yan na andun din sa ibang tao na makasalanan, pumapasok din kaya yan yung espiritu niya? Okay, so ibig sabihin, isa lang ang demonyo and then pwede siya mapasok sa iba, samantalang nandyan siya sa iba. Yan ba? Opo, yun po, correct, 100%. Okay, hindi po, dahil yung demonyo ay iba yung mga espiritu sila, pero iba't ibang mga ranking nila.
hierarchy nila. So, depende yon. So, hindi yun pwede nga ang isang demonyo nag-possess. Halimbawa, may tinatanong ng pare, kahit sa akin, may sa noon pa, bago pa kami, kadalasan namin basta ang matagal mo lalabas, tanongin naman ano po ang pangalan. Kantay, ang sagot niya, dahil medyo na-torture siya pag anongin ko anong pangalan, yung Kali. So, totoo naman dahil masakit pag tuman natin, masakit sa kanya. Grabe ang sigaw. So hindi pwede yung demonyong Kali na kapasok din sa ibang tao. Nandyan na sa kanya. Dahil ang mga demonyo, hindi lang nag-isa lang sila. Diba? Kung pasay natin ang bahayag, katulad sila ng mga buhangin sa dagat. So, kung basahin natin ang 1 Peter chapter 5 verse 8, ang demonyo palaging nasa ating palaging nasa sino bang may access, Brother Jando, sa 1 Peter chapter 5 verse 8? Okay, 1 Peter chapter 5 verse 8. Ano? Ito lang nga, anoin natin yung Biblia. Ano yung Brother Tata, 1 Peter? Roger. Chapter 5 verse 8, ang sabi ganito. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So, yun. Nandyan sa ating lang nagalagid-aligid sa Bisaya para sa itong kapila, kapalibot. So, ngunit hindi sila mag-isa dahil ang poses ng isang tao ay ang iba legion. So, yan lang, brother. At saka sa demonology, iba't iba ang kanilang mga mission. Halimbawa, si Leviathan. Ano po bang mission ni Leviathan? Siya ang minisyonan ni Lucifer na dumami ang iba't ibang mga sekta. So, dahil siya ang grand leader sa lahat ng mga heretics. Sa sunod Diyos, siya po ang specialties niya ang tao ay atatakihin niya bilang isang avarice. Yung iba yun sa Greek, yung avarice, yung sa atin sa Bisaya is Hakob. Ano ba? Ibig bang sa Tagalog din Hakob, Brother Jando? So, avarice. So, iba't ibang specialties nila, brother, pag pumasok sila. Matakaw, brother ka, matakaw. Matakaw pala. Salamat, Sis Ed. So, yun, brother. Sige po, nakuha ko na po. Salamat po. Maraming salamat po. Brother Jando, sorry po, may dagdag ako isang tanong na lang po. Sige, go ahead, bro. Yung tungkol sa confession po, kasi nag-confessal po ako noon. Siguro mga kalating taon na siguro doon sa Baclaran. Ang tagal ko na po na hindi nakapag-confessal simula pa nung 14 anyos pa lang ako. Ilang tanggulang na ako ngayon, 61 na. Matagal. Marami na akong kasalanan, Brother Jando, mga mortal sin, mga venial sins. Ang daming sinulat ko kasi sabi ni Brother Wendell, isulat yung mga kasalanan nyo kasi isa lang kasalanan na hindi nyo nasabi, hindi nyo papatawari yung mga naibunyag mo na kasalanan sa doon sa pare. Kaya ang ginawa ko, sinulat ko. Kaya ito namang pare, kasi mahaba nga po, ilang pages yung back to back pa yung sinulatan ko namang kasalanan. Sabi ng pare sa akin, parang naurat na. Kasi may mga nakalinya pa na nakapila nga nagpukumpisal. Gusto nang tapusin. Sabi ko, Padre, ang sabi po ni Saint Padre Pio, kapag mayroon kang isang kasalanan na hindi mo nasabi, nagkumpisal ka, hindi ka papatawarin yung mga nasabi mo ng mga kasalanan. Kaya natigil naman siya, bigyan na naman ako. Siguro mga 3 times yata yun. Ngayon po, ang katanungan ko po, kasi nasabi ni Brother Wendell kagabi sa akin na may opening ka, may doorway. Kaya siguro may nakikita ka ng mga ng mga inkanto. Hindi katulad sa atin. Mag-general confession daw ako. Ngayon, ang sabi ko po, kasi parang ayaw ko na mangyari nung nag-kumpisal ako doon sa Baclaran, kasi napakahaba po.
ang pagkukumbisal po ba, Brother Jando, enumeration ba yun? Halimbawa, kung hatred ka, galit ako kay Tarpulano, ganito, tapos may iba na namang kaya nagalit ka. Tapos iba-iba bang mga kasalanan sa isang hatred, lahat po ba 'yon sasabihin o sabihin na lang sa pare, may hatred ako, may galit ako, may inggit ako, ganon. Ano po ba yung tama na na pagkumbisal po? Kasi mahaba po talaga yan kung ano. Okay, ito ibigay ang pagsagot kay Brother Tata. Ang isa sa mga advice, lalo na ni Father Darwin, pag magkumbisal tayo is direct to the point. Hindi na kailangan pa natin justify. Pag justify yun ang tagalan po. So, direct to the point. Pag may hatred kayo, may hatred pa ako, direct. Yun. O, sige. Hindi na i-justify pa. Dahil matagalan. O, wala lang enumeration. Kaya po pala yung pare sa Baklaran, parang nakaurat na sa akin eh. Sabi ko naman, Pader, ang sabi ni Saint Padre Pio, kapag hindi mo nasabi ang isang kasalanan lang, tapos nasabi mo yung mga nabunyag mo ng kasalanan, hindi ka patawarin. Kaya pinagbigyan niya ako. Ngayon na nalinawan ko na sa iyo, Brad Tata, kampante na ako. Oh. So, pag nagsisinungaling po kayo. So, yun na, hindi na kailangan pa i-justify sino ang taong sinasangalingan mo. Yan. Direct to the point. Pero, Brad Tata, may idagdag lang ako, isa na lang. Kung halimbawa mayroon kang kasalanan na katulad sa akin, magkumpesal ako, mayroon akong kasalanan na hindi ko talaga hindi ko naman sinadya na hindi sabihin. Nakaligtaan ko lang ba? Mapapatawa din po ba kaya ako nung kahit sabihin ko na Diyos ko, patawarin niyo po ako na kung mayroon po akong mga kasalanan na hindi ko na nabigtas ngayon. Opo, dahil isa po yun sa pati ako yung conclusion dahil kahit pa bago tayo magkumpisal, kailangan tayo mag-examine sa ating sarili sa gabi. Pero hindi lahat ng mga kasalanan natin ay ating maalaala. So, yung mga kasalanan natin hindi maalaala, ay pag-abayan na lang sa Panginoon. Pero pag maalaala natin, hindi natin ikumpisal. So, isa yung conclusion. Pero sa amin dito, isa sa mga experience, pag haba talaga, lalo yung may guide po kayo sa pagkumpisal, ang pari na lang, sabi ng isang pari sa isa sa akin kasama na kinuha na lang ng pari yung listahan ng mga sala niya, isang pari na lang ang nagbasa. Then tapos bigyan siya ng absolution. Wala lang, parang Sige po. na lang. So yun lang po, very to the point na lang, hindi matagalan. Salamat po. Brother, may idadagdag po ako kung ako ang ginagawa ko diyan pag nagkumpisal yung mga, 'di ba? Normal yung may iba tayong hindi hindi natatandaan. Dito nung nag-confess ako, kaya pupunta kami pag-confession sa mga church na American yung marunong umingles kasi yung mga pari dito, mga Hapon usually, So, pag pumunta kami roon at pagka nagko-confess po, sinasabi ko yung mga yes, specific, pero yung mga mortal sin, kung kayang i-specify mo, kung kailangan mong yung nangyari, sabihin natin pa rin, Pero pag hindi matandaan, sobrang haba, you can be specific. At pwedeng, after noon, pag sinabi mo lahat ng kasalanan mo, sabihin mo na ako sinabi ko yun at natuwa yung pare, yung may Amerikanong pare. Sabi ko, Father, I also want to confess. Gusto ko rin po i-confess. Pati na yung after ko sinabi yung mga nilista ko sa sinabi ko. And I also want to confess yung mga, sabi ko, yung mga kasalanan, those sin that I even forgot. Sabi ko, yung mga nakalimutan ko
hindi ko na matandaan. Gusto ko lahat i-confess pero nakalimutan ko. Sabi ko, even sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Oh yes, sabi niya ganun. Natuwa siya kasi yes, we cannot remember everything, sabi naman niya. So, sabi ko, even though a lot of things that sabi ko, I forgot, sabi ko ganun, but I really want to confess all those sins. Gusto kong i-confess lahat yon. At sabi niya, especially my thoughts, my words, what I failed to do. So, yung mga pagkukulang, natuwa siya. Yes, I know we cannot remember anything. Yun. So, i-ano mo sa bandang huli yun, kapatid, pag nagkukumpisal po tayo. Father, pati po yung mga, sa lahat ng nakikinig ngayon, Father, pagkatapos mo sinabi yon, Father, pati po yung mga hindi ko na matandaan, gusto ko na rin i-confess, pero hindi ko na matandaan sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Yun. So, idagdag mo lang yun, kapatid, para mas safe tayo, kapatid. Sinasabi ko naman po, Brother Angel dun sa pare, pag yung last word ko na pag-umpisa sa pare, sabi ko, Diyos ko, kung ano man po yung hindi ko nabanggit ng mga kasalanan na nakalimutan ko na, patawarin po ako. Kasi hindi ko na po malaala. Pero Yun. kung naalala ko rin po, yung mga kasalanan ko na hindi ko nasabi, pag pumunta ko sa pagkumbisal, sinasabi ko rin naman. Yeah. Pag naalala ko gano'n, pag may maalala akong bigla din gano'n din. So next confession, isasama ko na rin yun. Rin yun. Nililista ko, yes. Totoo, yung mga nakaraan, pag may maalala rin ako nung bata ako, ganito. Yes, tama po yun, no? So, kasi ang tinitingnan ng Diyos yung sincerity at honesty ng ating pagkukumpisal, kapatid. Umiyak din naman po ako kung nagkukumpisal ako, kung talagang tumatagos po talaga sa akin kasi natatakot po talaga ako sa Diyos. Kasi Amen. ako, natatakot po talaga ako. Yung Yes. parusa talaga, doon ako natatakot. Kaya umiyak din ako minsan, minsan, madalas pag nagkukumpisal ako, umiyak po ako. Kaya sinasabi na rin ng pare sa akin, hindi pa natatapos yung pagkumpisal ko, pinapatawad ka na ng Diyos. Pinapatawad ka na. Tama-tama sa evangelyo natin kanina, no? Iiyak mo sa Diyos. Kasi Opo. andun po, Brother Angel, andun po si Jesus Christ sa likod lang ng pare. Sinabi niya kay Saint Faustina. Tama po. Nung nagpakita sa kay Saint Faustina, sinabi ni Jesus Christ na andun lang ako sa umpisal, andun sa likod ng pare. Tatago lang ako. Amen. Sige po, maraming salamat po sa pag-share ko po ng ano ko at saka yung pagtanong ko sa mga pagtanong na mga dapat itanong ng mga mahalagang katanungan para sa pananampalataya para mas marinig din po nila ng mga yung mga ano ngayon andito ngayon sa sa online. Kaya natutuwa din ako na kung ano yung naranasan ko sasabihin ko rin talaga kasi para may share ko naman sa kanila. Maraming salamat po, Brother Angel, Brother Jando, at saka Brother Tata. At dako na po tayo agad kay Brother Jose Atienza. Kay Brother Jose Atienza, as to unmute po kapatid. Magandang hapon, no? Yes, good evening din sa iyo kapatid at isang kahilingan po. Isang protocol po ng punto per punto kung pwede buksan natin camera. Ayan. So, ano po yung katanungan niyo kapatid? Ang itatanong ko lang yung tungkol sa nagpipray tayo ng Holy Rosary kasi ako naman kasi bago lang naman ako nakapag ng Holy Rosary kaya hindi ko rin siya masyadong alam kung ano talaga ang tama. Halimbawa, nagpipray tayo ng Holy Rosary tapos di ba mayroon siyang isang ama namin at saka 10 Hail Mary. Yes po. Halimbawa, imbis na 10, naging 9 o 8 lang, ano ang magiging problema nun? Okay, ano bang pagiging problema kung kulang yung Hail Mary sa 10 ano nito? Okay, bigay po natin yan kay Brother Angel Santos. Brother Angel Santos?
yes, no, baka magiging 9 lang. So, si Mama Mary lang po nakakaalam nun kasi siya po nagbigay ng ng Holy Rosary. So sana let's just make sure na gawing nating 10, although hindi na minsan hindi ma-perfect talaga yan. But syempre wala naman aral kung ito ba'y naging kulang o ito ba'y ano. Pero ang pinaka-importante yung focus tayo at seryoso tayo sa ating pagpaparangal. Yung po'y pagpaparangal at paghingi ng dasal sa kay Mama Mary, no? So wala tayong maano na wala naman nakalagay sa turo ng simbahan. Sabi nga do sa Catholic Answers, there's no such thing as forbids o yung wala naman pinagbabawal kung 9 lang o 8 lang ang nabanggit mo, no? So at least ang importante is sincerity mo. Pag nagkulang, I think wala ayoko mag-ano ng ano diyan, no, ng walang katuruan ng simbahan. Pero ang pinaka-importante, sabi ng simbahan natin, when you pray, devotional man yan, personal man yan, Lord's Prayer, or even community prayer, kahit anong prayer po yan, kailangan nasa sincerity and honesty, kapatid, no? Make sure na gawin natin din, although lahat naman po tayo minsan nawawala, minsan hindi mo na alam kung nasaan ka na, no? Minsan nagkakamali. But yun po yung pinaka-importante, yung sincerity natin and honesty. Siyempre yung bilang, I hope, no, Mama Mary understand that. Bilang tao, nagkakamali din po tayo. So, ang importante yung talagang devotion mo. And paalala ni Mama Mary sa private revelation niya sa apparition, napakaganda na sinabi niya, lahat daw ng devotees niya, yun nga, yung mga nagpe-pray rosary, no, devoto sa kanya, sabi niya, I will lead them to my divine son. So, isasama talagang ipapanalangin niya tayo, isasama niya tayo sa kanya anak natin, Panginoon sa Kristo. So, yun po yung ano doon, no? Wala naman exact katuruan kung kulang man, naging 8. Wala po exact na katuruan. Ang pinaka-exact na katuruan is you need to be focused and sincere with your prayer, kapatid. Sige, yun lang kasi napapansin ko kasi madalas kasi nag-ano ako ng sharing tapos parang napapansin ko parang 8 lang o 9. Minsan nagkakamali talaga, so bilang tao. Pero hindi ako sure brother. Napapansin ko lang parang napapansin ko na. Minsan nga nagpe-pray kahit ako, minsan may papasok na ibang ano sa isip natin, so kinaka-cast out ko 'yun. So I'll make sure na ano ko, pagka pala nag-rosary tal ba inaantok ka, wag kang pumikit. Kasi iba nakapikit, natutuluyan. Wag, hangga't maaari. Kung nakapikit ka, make sure nagising ang diwa mo. So pag nawawala ka sa ulirat, focus ako kay Mama Mary, nakatingin. Dinidilat ko talaga mata ko kasi of course bilang tao talagang yung ba napapagod. So yung mga gano'n na sitwasyon, lahat naman nakakaranas bilang tao. But ang importante yung devotion mo kay Mama Mary, kapatid. Mag-focus ka at make sure na 10, no? We'll just make sure. Wala naman nakalagay. Pag wala namang nakalagay na bawal o walang kautusan, wala naman paglabag, kapatid. So, doon ako lagi pumupunta. Ano ba turo ng simbahan? Maging devoto ka kay Mama Mary. Pray the rosary. Pero yung nagkulang, so medyo iba na yun. Wala nang tayong turo doon. But just focus and be sincere and honest in your prayer, kapatid. Okay, kasi basta ako napapansin ko lang naman, hindi naman ako sure. Okay na po ba kayo kapatid sa kasagutan ng Brother John? Okay na yun kasi yun lang naman ang tinatanong ko. Ayan, so wala ka na pang question, kapatid? Wala na. Ayun, thank you so much ng kapatid na Jose Atienza sa iyong katanungan. Dako po tayo sa susunod na magtatanong, si Sister Ivy Rendora. Ayan, kapatid na Ivy Rendora, as the mute po, kapatid. Hello? Yes po, sister. Good evening. At isang pakiusap ulit. Pwede yung buksan ng ating camera bilang protocol ng programa nito.
Ayan, thank you so much po. Magandang gabi po. Mahirap kasi ako magtagalog. Pwede ba, wala bang ano dyan, si Brother Jando? Sana. Magbisaya po. Kasi, opo. Go ahead po, nandito po si Sister Edna. Sige. Ang katanungan ko, ang tanan ako, kung ang holy oil nga among ginagamit pag anoint sa amo ang family member, kung naay ugaw gamay, pwede pa ba gamiton? Okay, so thank you so much at mukhang unawaan po yan ni Brother Tata Rosal. Brother Tata Rosal, paki-translate po bago sagutin kung paari. Okay, yung exercise oil, yung ang tinutukoy niya pag may dumi, konti dumi, pwede pa bang gamitin? Pwede naman, dahil blessed na yun pero huwag na lang inumin. Pwede lang Pwede pa sa pang-ulang po, sir. Huwag nang i-intake. Huwag nang i-intake na lang. Huwag lang inumin. Huwag nang inumin. Okay po. Anong klaseng dumi? Bakit na dumihan? Bakit na dumihan? Anong klaseng dumi? Bakit na dumihan? Kunti lang siya. Kasi ito, pang anoint talaga namin ginagawa. Ayan, makita nyo, makita ni mo ya, brother, makita ni mo na siya itom gamay. Narao. So, wag na lang inumin. Ano na lang. Pang anoint lang man din na mo siya. Lahat man ito mong ginainom yun. Okay. So, Okay, salamat. Isa pa, pwede pa magtanong isa? Go ahead po. Apat, for akong i-question karon. Pwede ba kami mga asawa ang mag-deliverance sa among pamilya or sa among balay? Mga asawa? pwede naman. Pero pag may husband kayo, yung asawa mo, mas maganda siya ang padre de pamilya. Siya ang haligi ng tahanan. So, mas authority siya kumpara sa iyo. So, wala dyan yung asawa mo. So, hindi kayo. Wala siya. Wala magod siya karon na assign sa layo. Pamilya, nasa Luzon na assign. So, provided na mag-deliver sa bahay mo gabi-gabi. Yan ba? Brother? Pag-deliverance sa bahay mo gabi-gabi, pag-deliverance po kayo ng bahay mo gabi-gabi, yun pang Wala. Ulan manggod diri hindi kay ko kadungog. Wala pa mi ka-try ana gyud mo gani nangutana ko kay dili ko pwede magbutbuot lang ko ba. Mahadlo ko magbutbuot. Nangutana ko kay gusto ko mag-deliverance unta mi diri sa among balay. Problema kay wala pa manggod akong bana, pero siguro kung maabot akong bana kung musugot siya, pero kung dili manggod siya musugot kay kailangan ba manggod mi mangumpisal, manguan dagan pa kog ikuan sa iyaha ba kanang ipasabot sa iyaha para muuyon siya. So, pwede ikaw na lang dahil dyan ang nasa inyong asawa mo nasa out of town. So, pwede kayo, pero provided na sa state of Cristo kayo, para iwas sa relasyon. Okay. Sige, salamat. Isa pa ka question ako. Kani siya, nakalibog dyan din ako siya, brother. Kanang naamang good isa ka religious group, sigurado ko katoliko ni sila kay mangumpisal man sila, mag-rosary, o basta mga kalihukan sa katoliko ilang ginabuhat. Kaso ang nakalibog nako, nganong makabaluman sila nga ang usa ka kalag sa minatay madiretso gyud sa langit ba or sa purgatorio ba or sa impyerno jud, makabalo sila nga naman na kanang unsa man na siya gitudlo ba na sa atong simbahang katoliko. Brother Ta, nalibog ko ana. Hindi ba pa-translate mo na saglit yan, bro? Napagad ang tanong yun, bro. So, sis Ed? I-translate lang po natin muna sa Tagalog kasi meron pong conflict sa Tagalog at saka English yung sinasabi ni sister. Baka sabi nila bastos. Ang isabi niya, ang tanong niya is, merong Catholic
group sa kanila. Ang alam niya Catholic, nagdadasal, pero nalilito siya. Yun po yung ibig sabihin ng libog ha. Nalilito siya kasi alam nila na yung soul ng namatay pamunta sa langit, impyerno o saan ba yun? Yun po ang sabi niya. Purgatory. So, yun. Kung pwede, pasagot natin Brother Wendell. Brother Win, kayo ang magsagot, Brother Win. Andyan ka naman yun. Brother Windel? Open man si Brother Wendell. So, yun ha. Isang grupo ba yun? Isang grupo? Organisasyon? O ano pa? Organization, pero wala sila, ang ilang grupo mismo, wala diri sa Pilipinas. Ang ako nabalaan naa sa laing nasod. Ang usa ka miyembro nila silingan namo. So, hindi pala taga Pinas. Pero, ano, mga foreigner o mga Pinoy? Ingon niya sa tamo ang isa ka member nga silingan namo, ingon niya tulo daw na sila diri sa Pilipinas, lahi-lahi nga lugar. Ang the rest, daghan man daw na sila god. Mura, kumbaga, 12. Anong grupo nila? Pangalan silang grupo? May idea po tayo? Dili ko sure unsa ang grupo nila, basta ang tawag niya sa ilang group, sa ilahang area or unsa na ilahang simbahan ba or sa ba second heaven. Ay, sige. So, dual sim yun, kulto yun. So, second heaven daw, brother. isa Kay yun. kuan daw kanang naaday isa ka tao or isa ka miyembro nila nga gina-control daw sa balaan nga mubaba daw diha every first Friday of the month. I see. Tapos buhaton daw ato nga batan-on nga katong gina-control before ang first Friday of the month, fasting, prayer, rosary, kumpisal, mao gid na ilang ginabuhat. Tapos ang ilang prayer dito, iyang gina-apply diri sa amua, diri sa among kapilya mismo. Mao po among ginabuhat, naga-pray, may rosary man siya, kanang daily rosary, mao among ginaampo ko. Okay, isa yun sa tuparan sa sabi ni San Pablo Kalang Corinto, chapter 11, verses 13 to 15. Kung ay may mga tunay na mga apostolis, ay parating din ang mga nagpaka-apostolis, pero hindi natin ipagtaka dahil kahit si Satanas, yung demonyo, pwede niyang bilang isang anghel ng liwanag, yun ang sinasabi. So parang Katoliko pero yung ginagawa nila is kulto na yun dahil kung sa Biblia, ang Diyos lang may alam kung saan nakapunta yung panahon sa judgment. Ang Diyos lang ang may alam kung saan punta ang kaluluwa ng tao, impyerno ba, purgatorio ba, o langit ba. So, isang kulto na yun. Sa 12 due respect sa kanila, isang kulto na yun, sister. Pero mas maganda siguro, mag-ingat tayo, then i-report mo sa paris-pres ninyo. Baka hindi alam ng paris-pres ninyo. Kuan man, wala man siya yung mga, naatoy one time, 2019 yata to, naami silingan po diri isa na operahan, bago siya na-operahan, tapos wala siya kalakaw, dili siya kalakaw, siguro tungod to sa epekto sa iyang operation. Karon, iyahan ang gi-pray over na siya mga kauban nga mga silingan po namon diri, gi-pray over niya, gi-anoint niya og katong olive oil nga gikan jud daw to mismo kay bago pa man gud siya ato ning uli diri gikag abroad. Gikan daw to dito sa ilang kwan mismo. Tapos gina-pray niya, naga-fasting siya, mag-ingon pa gani siya sa iyang mga kauban na pag-fasting mo kay para ang ato ang prayer para sa iyaha madunggon daw sa Ginoo. Pero ang prayer jud as in sa Catholic ba jud nga pray, dili mo kay ko sure sa iyaha. Basta kay ang rosary, mao man gyapon at ang prayer unya ang kuan kay naayo jud tong katong bagong gioperahan, ayo jud nakalakaw na siya hantud karon. Okay, Bag-o lang nalipod ko kay iya ko. So, ang ginamit nila mga prayer sa lahat na Katoliko, prayer fasting sila, pero walang problema. Ang problema dyan, yung i-predict nila, alam nila kung saan nakapunta ang kaluluwa ng isang tao
Ay, sa Oo. Pilipinas ang Oo, Diyos mainam na. sa Biblia. So, Ang talpo. Hindi ko nga. Hala, nagsige kong tanaw sa sige kong tanaw sa punto por punto. Maingon man dyan si Father Dar. Ang dili mo sa balbak may Father Pin sa iyang medyo cutting out po. sa kanang kan sige mapunta weeks ago puro ingan din giingnan ko niya Pwede. direct siya ta Medyo impyerno mahina. ay Jesus Sister, nakabalik sila Mahina po. Pwede nyo pong patayin mo po muna yung camera. Okay, sister, balik po ulit sa inyong... camera huwag niyo na pong buksan, Huwag sister. na lang po, sis, para okay yung ano mo, audio. sige Okay, go ahead. Sister Ivy. hello Sige po. Opo. Tanong na po kayo, sister. So ang tubag ato is dili lang ta magkuan kay dili jud to sila unsa nalibog manggugkuan na oy nya maglisod ko og ingon sa iya ba gusto na ko siya makahibalo pero mahadlok ko kadang gusto na ko siya iingon ba nga unsa man na imong grupo pero mahadlok ko kay 65 years old na manggod na siya. So, galing po siya sa labas ng bansa. Opo, pero taga-diri jud na siya, mga pila na siya katuig dito. Ang yang ingon missionary na daw siya dito. Naaman daw sila yung mga pari. Pod naman siya mga ginesgutan, mga pari, mga kuan. Pero ang akong kagulan, ang akong kakuanan, akong kadlukan, dili manggod ang iyang grupo, giingon nga under sila og parokya. Katong time nga Yun na lang, sister, para hindi tayo matagalan. Dahil Opo. hindi pa yun alam ng paroko niya, pare ninyo. Pag hindi i-report ninyo, Opo. baka ano, ang dami pang umaandig sa kanilang grupo. At saka, isa naman yung kulto. Dahil kahit pa prayer ng simbahan ginamit nila, kung Oo. tingnan natin Matthew 7:21 hanggang 23, yung mga taong iyon, nangaral pa sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, nagpagaling pa ng may sakit sa pangalan ng Panginoon Jesus, nagpapalayas pa ng demonyo sa pangalan ng Panginoon Jesus, nakagawa pa ng mga milagro sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ngunit sa 23, sinabihan ng ating Panginoon, layas kayo mga kasalanan, hindi ko kayo kilala. So, hindi lahat ng nangaral sa pangalan ng Panginoon Jesus, at nagpalayas pa ng Diyos, nagpagaling pa ng masakit, katulad ng ginawa ng mga apostol, nasa Panginoon na. Dahil yun, nakikupinto yun siya, yun ang ating sa tunay na simbahan, ang lalo na sa ating mga magisterium, sa ating authority. Kung tingnan natin ang pinatapos ni Jesus yun sa parabol sa talata 24 hanggang 26 na nag-mention siya na ang taong magtatag ng kaniyang bahay ay kailangan ipalagay sa bato. Diba? So, yung taong mangbang magtayo ng kaniyang bahay sa buhangin. So, pagdating na baha, so yun. And then, ibig sabihin, yung mga taong yon ay sa ibang sikta na, nandyan na sa buhangin ng tinatayo na bahay. Ano bang bahay? Kung usahin natin ang unang Timoteo 3:15, ang bahay ng Diyos, ang iglesia, ang suhay at haligi ng katotohanan. So, yun, at saka yung bato, halina naman yun na si San Pedro, sinabihan, ikaw Pedro, bato, itatayo po ang aking iglesia. So, ibig sabihin, tumutukoy yun sa yung mga sinabihan ng ating Panginoon Jesus na alis kayo makasalanan. So, ibig sabihin sa ibang sekta na yun, hindi na yun, wala na yung connected sa tunay na simbahan, hindi na connected sa ang mga apostoles. So, yun. Pero nagpagaling na may sakit. So, ang hindi lang magawa ng demonyo yung magbuhay siya ng patay. Kung basahin natin halos lahat ng Biblia, entire New Testament,
wala tayong mabasa ng demonyo ay nakapagbuhay ng patay. Maliban lang kay San Pedro dahil divine intervention. So, yun lang hindi magawa ng demonyo dahil ang demonyo is anti-life, hindi sila pro-life. So, pero yung makapangyarihan na magpagaling na may sakit, kaya nila yon. So, yun lang, i-report mo sa pari ninyo dahil I'm sure na hindi yun alam ng pari ninyo para siya aksyonan. Yun lang, siguro, sister. Okay. Brother Tata Rosa. Sige. Bro, kung sabihin mo lang bro, kung gusto mo magbasa ng talata, meron tayong accessibility. Okay. So, Sige po. pwede basahin na lang yung talata, Brother Aljan, kung may access po kayo yung Matthew 7:21 hanggang Ano po yun? 26. Ano po yung kapatid? Matthew 7, Matthew 7:21. 21 hanggang 23. Pero kung pwede, i-ano na lang sa 26 hanggang 26 para alaman natin yung tinutukoy ng ating Panginoon sa skala, hindi yung sa tunay na simbahan, yung nasa buhangin nagtatayo ng kanyang bahay, ibig sabihin sa ibang sikta na yun. Okay. Dahil Kung saan nga sa mga brother, dili na ko madunggan kayo ulan manggod. Matthew 7:21 hanggang 26. Ito po ang Sige. sabi dito is ganito po. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkaroon ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kung ito at ginaganap ang mga ito ay natutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi iyon bumagsak, sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kung ito at hindi ginaganap ang mga ito ay katulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Okay. yun na lang, Brother Aljan. Maraming salamat sa pagbasa kahit medyo mataas. Malinaw na ang tinapos ng parabol ng ating Panginoon Jesus na isang taong matalinong nagtayo sa kanyang bahay nandyan sa ibabaw ng bato. So ano po bang bahay yun? Ang unang Timoteo 3:10 yun, ang tunay na iglesia, ang halid suway na katotohanan. So yung bato, yung Mateo 16:18, kapitong bato, itatayo ko aking iglesia. So tumutukoy yun sa tunay na simbahan. Yung mga taong nagpalayas ng may sakit katulad ng mga apostol, ngunit hindi kinikilala sa ating Panginoon, pinalayas pa. Unfair man yun, di ba? Palayas kayo ng demonyo. Pagkatapos hindi kakilala ng ating Panginoon at tinatawag pang magkasalanan, masasama. So, yun, malinaw na yung taong mangmang nagtayo ng kaniyang bahay nandyan sa buhangin. So, yun, ang parabol ng ating Panginoon na iba yung nasa bato na bahay, iba yung nasa buhangin. So, ibig sabihin, yung mga taong iyon, kahit nagpalayas ng demonyo, nagpagaling pa ng may sakit sa pangalan ni Jesus, hindi na yun sila, wala na yun silang apostolic succession o hindi na connected sa tunay na simbahan. Yun lang, sister. Maraming salamat, Brother Arjan. Brother, napako isang pangutanan last na bahin ni sa ko ako sa kong sarili. Naamanggod mi diri sa parokya, ambot na sa inyong parokya pud kana ganing alay kapwa.
alay kapwa pag kanang simana kanang Holy Week na ba na siya or bago week naman ay alay kapwa. Ang akong kakuanan kung kanang mag-pray over na mi panahon na sa mag-alay kapwa mi or baski magbisita pamilya mi, pag mag-pray over na mi pauban na mo among PSL kay ang gikuanan ana sa mong parokya sa JKK PSL man ang magdalaan ng mga prayers sa mga balay-balay. Karon ang ako ang kalibugan sa akong sarili ngano man inig mag-pray over na mi, ang akong kamot nga tuo magkurog-kurog pag-ayo, as in magkurog jud siya, dili gud kanang as in kurog-kurog kayo pag mauman na pud may pray human na pud siya. Isa pa pag akong kamot magkurog-kurog siya, tapos ang ako ang mga kana bang mo kuan lang sa ako ang una-una ba na mauna akong iampo, mauna akong iistorya, makadungog ko sa akong gipang istorya, makadungog ko sa akong mga gipang ingon, dili ko mawala sa akong sarili. Ang ako lang kalibugan, nganong maingon anak man ko pag mag-pray over na mi, maski ka nang imbitahon mig birthday niya ako ang matudluan nga ikaw mag-ampo sa kuan ha kanang na birthday celebrant. Mao gyapon akong kamot mo dyan ako ma-feel, tapos naay ko'y kanabang murag mo unsa lang sa kong huna-huna ba mo flash na kong huna-huna nga mo na kong iampo, wala ko'y madunggan na tingog, wala ko'y makita, wala pero ang ako man akong kalibugan maski sa kanang mga basta kanang naami i-pray over, maski kana ganing maulaw lang ko, basta kanang naipari dili ko mo kwan kay syempre mo lampas day ka sa pari. Pag naipari ka nang mag-invite mig pari kay nay magpadihog, pag mag-pray over na maglay hands na may nga nang pari na maglay hands na ta kay may ampo na to ang masakiton. Mo gyapon ako kamot maulaw gani ko, ako na lang ko siyang itago kay basig makwan si father basa ko maulaw ko mo. Usa man na siya brother kanang nalibog pabaya ko ana, mga hapit na siya 2 years na ko na feeling on ana. Usa man na siya brother. Sasagot natin ni Brother Angel. Ang tanong ni Brother Angel, pag mag-pray over siya, manginig ang kanyang kamay. Kung nalilito siya, bakit manginig ang kanyang kamay? So, membro siguro kayo ng charismatic, sister? Dili ko member of charismatic. Anong sinasalihan ang grupo mo sa organisasyon sa Sibahan? PSP ko diri sa amo ang JKK. So, yun lang, Brother Angel, bakit manginginig ang kanyang kamay pag mag-pray over? Lihan sila, Brother Angel. Yes, sa mga charismatic po, marami yan, no? So, ang Diyos lang po nakakaalam kung bakit nanginginig. Pero ngayon, nalaman po natin, wag natin basta-basta gawin po yun dahil nga yun nga, no, sa delikado po yun, dapat hanggat maaari i-avoid natin. We can pray for them, no? We can pray for them, pero actually pinag-aralan ko talaga yan dati rin akong charismatic din, no? Pinag-aralan ko talaga, pwede ba yung basta pato ng kamay? Although nasa Biblia yon, lahat ng nananampalataya, ipatong mo yung mapagpalang kamay, gagaling ang may kasakit. So, ang sabi ng mga dyan, mga lang yun, mga kaparian. But we can always pray for them, no? Ang problema kasi diyan, kagaya ng sinasabi mo, nanginginig o pwedeng yung iba, sabi nila, malakas ang espiritu mo. Ako rin, ganun. So, nagpa-pray over din ako dati. So, ang turo kasi ng simbahan talaga, when you pray for a person, pinag-aralan ko sa Catholic answer, bawal ba talaga mag-pray over ang laiko? So, ang sagot ng Catholic answer po, actually pwede mo yung kamay mo dito lang dapat sa shoulder and pray for them for their healing. Pero yung sa mismong noo, actually pinagbabawal talaga ng simbahan yan. Pero nasa faith yan minsan no? Ngayon, yung sinasabi kong bakit nanginginig, hindi po natin pwedeng yun dahil kayo nakakaalam nun kung bakit. And it's sabi ng iba, no? Malakas daw ang espiritu kaya nanginginig during that. May iba naman talagang natutumba, no? Natutumba yung pinipray over. So ngayon dahil sa pakikinig natin, no, sa mga exorcist priests, kina Bro Wendell, mga deliverance minister, medyo delikado siya, no? So
Yung mga sabi nga ng isang exorcist, pag yung natutumba na natutumba na yung mga pinipray over, nanginginig na, sabi nung exorcist priest, umalis ka na. So, in other words, medyo may ano dyan, no? Although yung mga pope, Catholic Charismatic Renewal are accepted, no? So, limang pope yan. Bagong-bago lang tinanggap talaga ng Biblia yan, ng simbahan, kapatid. So, yung pray over kasi nasa faith yan, no? Ang ano natin, bakit ka nanginginig? Diyos kakaalam kung bakit at ikaw. No, siyempre hindi pwede nanginginig ka dahil malaking spirito mo siguro, o hindi natin alam, but ang pinagbabawal agad maaari, kundi ang pwede ka lang mag-pray over talaga sa mga ano mo sa mga anak mo, mismo sa family members lang, kapatid. So, pinapaiwas sa atin, at saka kasi baka halimbawa yung pinipray over mo, o may ano siya, no? Halimbawa, wala sa state of grace, at siya walking process or something, baka baka ma-retaliate ka. So, pinapaiwas po yung kapatid, no? Hanggat maaari, yung pray over. Brother Angel, may prayer po ba para maalis yan? Kasi nahihiya ako nahihiya talaga ako. Ayoko niyan kung ano man. Bro Angel. Sana maalis yan sa akin. Wendell? Kasi ayoko talaga yan. Sige, bro, Wendell. Una, batay sa karanasan, kadalasan sa mga maggalaw yung mga kamay sa prayer, malaking posibilidad sa contamination ng occult practices sa mga ninuno nila. At yun, no, na kailangan talagang ma-process. So, tingnan yung mga ninuno, wala pa mga manggagamot noon, may mga anting-anting. Yun ang dahilan. Doon sa inimbita ako sa Ifugao, meron ding mga nag-healing doon, no? Active po sila sa simbahan. Yun, nagtaka lang dahil manginginig kasi kanilang kamay habang maghiling. Pero sa tagal-tagal na nilang paghiling doon, ang resulta, manginginig yung kamay niya, nagbuo siya na hinoon ng kanyang sariling religion. No? Nagbuo siya ng kanyang religion. Ang dami na niyang followers ngayon. At ipinarehistro nila sa Securities and Exchange Commission. Kaya mag-ingat talaga sa mga ganyan, no? Na tingnan din kung wala bang mga occult connection. So, delikado din pag mag-pray over o kaya kahit mag-deliverance sa loob ng bahay kung may connection sa occult o open ang psychic abilities. Dahil pag open ang psychic abilities mo at mag-deliverance ka, siguradong ma-retaliate ka. Kahit sa bahay, kahit ikaw pa ang may-ari sa bahay. So, kaya yun ang dahilan na merong isang membro ng exorcism office sa isang diocese na maliban na manginginig ang kanyang kamay during sa consecration, nang itaas na ng pari ang consecratedos, makita niya ang Panginoong Hesukristo na dumudugo. At nang na-interview siya, abay, yung mga ninuno para niya ay albularyo. Kaya ang advice, hinto muna siya sa Office of Exorcism. Napakadelikado sa mga lay talaga, batay sa Ministry of Liberation, yung pagsagawa ng lihans. Dahil ang pag-lay hands, napansin niyo siguro, kumakalat ngayon yung sa social media, yung sa loob ng simbahan na naghihiling at may mga naposes. At karamihan, naglehan sila. Di ba? So, isa sa mga
Isa sa mga speakers namin sa gathering, sa annual gathering ng Philippine Association of Catholic Exorcists, di ko lang i-announce kung kailan o saan, si Adam Bly. Adam Bly, isang lay siya na doctor on demonologist. No? Sabi niya, ang demonyo kasi ay very legalistic. Ano po bang ibig sabihin? Baliwala sa kanya yung good intention. Halimbawa, naglihans ka, nag-pre-over ka sa hindi miyembro ng pamilya mo dahil may good intention ka. At ang good intention mo ay mapagaling siya. So, walang bisa yan para sa demonyo. Ang para sa kanya, authorized ka ba? Walang pagkakaiba. Halimbawa, kapatid, magdala ka ng barel, ang good intention sa pagdala ng barel, self-defense. Yun ang good intention mo. Pero, sa checkpoint, sa paghuli na, walang bisa ang good intention. Legal ba ang pagdala mo? Meron ka bang lisensya? Meron ka bang permit to carry? Ganon din. Lalo na sa healing and deliverance, no? Yung paglihans, ibig sabihin, pagpadala ng blessing. Nemo that could non habit. Di tayo makapagbigay sa mga bagay wala tayo. Ang problema sa naglihans, kung matagal na siyang hindi nakakumpisal. So, ibig sabihin, dala-dala niya ang kasalanan at dala-dala niya ang demonyo sa kasalanan. So, instead of blessing ang pinadala niya ang demonyo na nasa kasalanan niya. Yun po, kapatid, ang delikado. Opo. Brother Wendell, kung ang pareha sa ako ang condition karon, kana raman nang nami mag pray over lang man mino niya. Tapos may nana ko, pero pag naga-rosary man jud mi diri sa mong balay, buntag o gabi plus sa mong kapitya pa. Wala man ko ginabati mga inana. Tapos naga-kumpisal ko every once a month, naga-kumpisal ko. Taga Sunday naga-simba jud ko. Wala man ko ma-feel na mga unsa pa man. Unsa man ako, Brother Wendell, pagpahawaan ni sa ko kay dili ko gusto ani maulaw ko. Una, magtanong ka muna, i-research mo, kapatid. Wala ba kayong mga ninuno na may mga anting-anting o albularyo sa mga lula-lula o lolo noon? Both sides, sa papa at mama. No? Research mo muna yan. At i-evaluate mo ang sarili mo din. Mula pa ng bata ka, yung estudyante ka, wala pang pagkakataon na naglaro kayo ng Spirit of the Glass kasama sa mga kaibigan. Evaluate mo yan. No? Kahit gaano nakatagal na naglaro kayo ng Spirit of the Glass, hanggang ngayon dala-dala pa yan ang opening. No? At evaluate din. Kailan kadalasan nakapunta sa albularyo para magpagamot? Wala bang pagkakataon na nagpa-palm-reading ka, yung patagna? Evaluate din. Ang advice ko sa iyo, mas mabuti, saan kayong diocese? Sa Davao City po. Ay, may kan sa Davao, no? Si Bro Christian, alam niya yung sinong kalapitan. So mas mabuti na Sa Davao? Hindi namin alam saan lalapit. sige lang, may gathering kami, baka magkakita kami sa Davao. Ipaalam ko kung sino ang appointed sa Davao na. Sige po. Yes. Wendell, so yung sinasabi niyo po, yung nanginginig yung kamay niya pag nagpa-pray over, the possibility, no, although hindi pa confirm, na pwede siyang parang may demonic possession na siya or may possession. Hindi pa natin masabi na demonic possession, pero
may no? possibility na may contamination talaga siya. Okay, paano yon? So, kung the possibilities may contamination siya, so pag nag-pray over siya, in other words, pwede niya ipasa. Pwede. Pwede niya maipasa, so delikado. Pwede, lalo na kung yung tao na pinag-pray over nila, wala Oh. talaga sa state of grace. Yes. At kahit pa nasa state of grace, dahil ang nag-pray over ay kontaminado, pwede din na makontaminated siya. Yun, so yun ang sagot, sister, no? The possibility is not from... So, walang connection nyo sa Holy Spirit o ano, basta the possibility is, Sige, salamat. ano siya, contaminated. So, pa-check nyo po kung ano, sa exorcist priest po, yun ang pinakamagandang gawin. Asa kaya ni maka... Napa mo nabaloan, brother, na exorcist diri sa Davao City na dayusisan? Si Brad Christian Yuan, nandito ba siya, Brad Angel? Wala po, brother Wendell. Sister, i-message mo ako para i-connect kita kay brother Christian or message Christian Yuan sa Malinog. Sa Malinog? Yes. Okay po. Kusog manggod kayong ulan diri, dili kay ko kadungog. Sige, salamat. Salamat po. Saan ka banda dyan sa Davao? Po. Saan lugar mo dyan sa Davao? Bahada, sa My Redemptorist Church. Okay. Ayun po. Thank you po, Sister Ivy, sa iyong mga katanungan. Okay, salamat. Maraming salamat. Ayun, thank you so much din po, Sister. At dako na po tayo agad, no, sa susunod na magtatanong.